Ang buong akala mo ba ay basta-basta na lamang di ako matatalo? Mga alagad ko! Pwes, sisiguraduhin ko naman sa'yo na mapapatay kita at ikakalat ko ang dugo mo sa lupa. Tandaan mo yan! Ito na ang katapusan mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang buhay ni Kaloy, ang batang pinagmalupitan ng sarili niyang tiyuhin mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tiyo Agaton, tama na po! Nasasaktan na po ako! Bitiwan niyo na po ang braso ko! Aray! Talaga masasaktan ka? Kapag hindi mo agad sinunod ang utos ko, hindi ba't kayo na ba sinasabi sa'yo? Nalinis, kahit kailan talaga pabigat ka. Tiyo, tama na po. Parang awa niyo na po. Nasasaktan po ako, Tiyo Agaton. Bitiwan niyo na po ang braso ko. Saan niyo po ba ako dadalhin? Sa labas, doon ka matutulog. At hanggat hindi mo ginagawa ang trabaho mo, hindi ka rin papasok sa loob ng bahay. Naiintindihan mo? Hindi ka rin kakain. Pero Tiyo Agaton, umuulan po sa labas. Nilalagnat po ako. Baka lalo po ako magkasakit. Pagod na po ako maging pamangkin nyo. Paulit-ulit nyo na lamang po akong sinasaktan. Ba't sumasagot-sagot ka ng hinayupak ka, ha? Sino pinagmamalaki mo? Kaya mo na lumaban? Wala po akong ipinagmamalaki. Nangangatwiran lang po ako. Dahil sumusobra na po kayo. Aray! At hindi na lang sana nagkaanak si ate. Tinatanong mo pa kung bakit malupit ako sa'yo? Dahil kamalasan lamang ang dala mo sa buhay ko. Magmula na mapunta ka sa akin, gumulo na ang buhay ko. Hindi na ako nakapag-asawa ng dahil sa'yo. Alam mo, hindi ko alam kung bakit nasa akin ka pa iniwan ni ate. Para kang isang parusa para sa akin. Ang dami namin magkakapatid, pero akong pinili niya na Naririnig ko mula sa inyo ang mga pasa at latay sa katawan ko. Kung tutusin, baliwala lang po to sa akin eh. Dahil maghihilom din to pagkaraan ng 3-4 na araw. Pero ang mga salitang binibitiwan nyo, Chong, kailanman ay hindi na po mawawala sa isip ko. Habang buhay ko pong dadalhin sa dibdib ko. Una siya sa kanyang Tiyo Agaton bago umalis. Masaganang luha ang umagos sa kanyang pisngi habang malalaki ang hakbang na tumatakbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa galit at awa para sa kanyang sarili. Parang nahihirapan siyang huminga at ang hampas ng malamig na hangin sa kanyang muka ay nakatulong na rin upang lumamig ang kanyang pakiramdam. Nang mga sandaling yon ay mataas ang kanyang lagnat dahil na rin sa mga sugat niya sa katawan. Sandali siyang natigilan sa pagtakbo nang makita ang isang aso na ginagaya ang kanyang paghakbang. Ika pa rin ang paglalakad. Kumunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Parang hindi rin ito nagbibiro. Totoong masakit nga ang paa nito. Nang tuluyan itong makalapit sa kanya, ay saka lang niya napansin na mataas ito dahil halos umabot ito sa kanyang dibdib. Malusog ang katawan nang nakita niyang ngumiti ito habang nakatingin sa kanyang muka. Nagsipagtaasa na rin ang balahibo niya sa katawan nang dahil sa labis na takot. Hindi siya makapaniwalang biglang nagsalita ang asong tinulungan niya. Upang makasiguro sa kanyang narinig, muli siyang nagtanong habang mabilis ang tibok ng kanyang hihina dahil kumakalat na lason sa katawan ko. Diyos ko, talagang nagsasalita ka nga, no? Paano nangyari yun? Hindi niyo po ba ako sasaktan o kakainin? Hindi. Hindi na rin mahalaga kung paanong nangyaring narinig mo ang boses ko. Hin mo ako sa tapat ng malaking puno ng santol na malapit doon sa ilog. Diyos ko, hindi naman kita kayang buhatin eh. Saka, ano bang itatawag ko sa'yo? Gaston! Gaston na lamang ang itawag mo sa akin. Kausapin mo ako na parang kasing edad mo lang. Alisin mo na ang opo. Sige na, tulungan mo na ako. Hirap na ako.
Hindi ba pwedeng dito na lang? Mas malaki pa ang katawan mo sa katawan ko eh. Hindi kita kayang dalhin doon sa puno ng santol. Hindi mo ba nakikita na parang walis tingting ako sa kapayatan? Nang maintindihan ni Gaston kung ano ang ibig sabihin ni Kaloy, pinilit nitong tumayo, ngunit bumabalik din ito sa pagkakahiga sa lupa. Kaya naman, napilitan na si Kaloy na alalayan ito. Sige. Tutulungan na nga kita. Konting tiis lang ha. Aalalayan na lang kita sa paglalakad para hindi ka masyadong mahirapan ha. Saan ba tayo dadaan papunta doon sa ilog na sinasabi mo? Sundan mo lang ang malinis na daan na ito. Bilisan mo. Nararamdaman ko na ang lason sa katawan ko. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong dapat gawin. Marami pang umaasa sa akin. Ano ka ba? Tinalo mo pa ang tao sa dami ng iniisip mong gawin ah. Sarili mo muna ang isipin mo. Tignan mo nga ang sarili mo ngayon. Namumutla na ang mukha mo. Parang biglang natawa sa sarili si Kaloy dahil paano niya nasabi yon kay Gaston na namumutla na ang mukha nito, kulay puti ang balahibo ng aso. Ibinaling na lamang niya ang kanyang atensyon sa daan. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang puno ng santol. Nandito na tayo. Ano nang sunod nating gagawin? Paano ba kita magagamot? Kumuha ka ng tubig sa ilog. Maghanap ka ng baon ng nyog para may paglagyan ka ng tubig. Hala, may tumutulo na likido sa bibig mo. Pati sa ilong mo may dugo na rin. Kaya nakikiusap ako. Bilisan mo ng kumilos, Kaloy. Bago pa ako mawala ng malay. Halos maglubid ang paa ni Kaloy sa pagmamadali dahil sa pag-aalala sa aso. Sakto naman yun na may nakita siyang baon na malapit sa ilog. Mabilis siyang nagsalok ng tubig sa ilog at tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng asong si Gaston. Heto, iinimin mo ba to o ibubuhos ko sa sugat mo? Iinumin ko yan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kaloy at mabilis niyang ipinainom sa aso ang tubig sa bao. Kasunod ang pag-ubo ni Gaston. Bigla itong nawalan ng malay. Nag-aalalang napatingin si Kaloy sa hita ni Gaston. Saan kaya niya nakuha ang sugat na to na sinasabi niyang may lason? Mukhang kagat lang naman to ng kapwa niya aso eh. Ang mabuti pa kaya, linisin ko na rin ang sugat niya. Sandali, kukuha lang ulit ako ng tubig sa ilog. Sandali lang na umalis si Kaloy sa tabi ni Gaston para kumuha ng tubig. At pagbalik niya, ay saka lang din niya tinanggal ang telang nakabenda sa sugat nito sa hita. Pagtanggal niya, ay nagulat siya sa kanyang nakita. May sugat yun na parang unti-unti nang nagsasara. Naghihilom yun na parang pusang nagdidikit ang laman. Napalingon siya sa ilog na kinuhanan niya ng tubig. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Kaloy habang nagpapalipat-lipat ang kanyang tingin sa sugat ng aso at sa ilog. Kaya nang hindi niya maintindihan ang mga nangyayari, ay napahilamos na lamang siya ng palad sa kanyang muka. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Para ako nasa ibang planeta. Nyay, ano ba itong napasukan ko? Parang namamaligdo na yata ako. Ngayon lang ako nakakita ng sugat na mabilis na naghihilom. Muling sinulyapan ni Kaloy ang natutulog na si Gaston. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang kanyang sugat ay bigla na ring nawala. Maging ang kanyang mga pasa. Kaya inisip niya, ang nagpagaling sa kanya ay ang ilog na pinagkunan niya ng tubig. Para siyang nababaliw sa mga nangyayaring kababalaghan sa kanya. Sinampal-sampal niya ang kanyang sariling pisngi dahil baka nananaginip lang siya. Pero naramdaman niya ang sakit. Kaya naman, magkakasunod na paglunok ang ginawa niya habang nakatitig sa nakasarang sugat ni Gaston. Hindi kaya ito na ang mapaghimalang ilog? Ganitong naririnig ko sa mga kwento ng matatanda eh. Hindi ko alam na totoo pala ang lugar na to. Pero teka, bakit kaya hindi ito alam ni Tiyo Agaton? Ang alam ko eh,
May sakit din siya sa balat. Kailangan malaman ito ni Tio. Pero paano? Nagkaroon kami ng sama ng loob at ayaw niya na akong makita. Tumayo si Kaloy at nilapitan ng ilog. Matagal niyang pinagmasdan ang tubig nun. Malinaw yun na halos kita na ang mga bato sa ilalim. Nagpalinga-linga siya sa paligid pero wala siyang nakitang bahay o kahit mga tao man lang. Ngayon lang din siya nakarating sa gubat na yon. Parang hindi pa ito nararating ng tao dahil sa mga namumulaklak na halaman na may kakaibang kulay na maganda sa kanyang paningin. Kahit ang mga halamang gubat, maging ang orkidyas ay hindi pamilyar ang itsura sa kanya. Tanging ang mga puno lang ng santol ang kilala niya. Bukod doon ay wala na siyang alam sa mga klase ng puno na nakatanim sa palibot ng maliit na ilog. Agaw pansin din ang kakaibang puno ng nyog na may maliliit na bunga. Maging ang paro-paro na kanina pang lumilipad sa palibot niya ay masasabi niyang para siyang nasa kabilang dimensyon ng mundo. Isinantabi na muna ni Kaloy ang mga gumugulo sa kanyang isip. Hinintay niyang magising si Gaston pero hindi niya na malayang nakatulog na rin siya sa tabi nito. May hinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa diwa ni Kaloy. Napabalikwas siya ng bangon nang makita ang mukha ng isang matandang lalaki na nakatunghay sa kanya. May dala itong mga kahoy at sa tingin niya ay edad 60 taong gulang na ang matanda. Ngunit matikas pa ito at malakas ang pangangatawan kahit maputi na ang buhok nito. Sino po kayo? Bakit po kayo nandito? Ako nga dapat magtanong yan sa'yo, iyo. Abay, anong ginagawa mo sa gitnang kagubatang ito? Malayo na ito sa baryo, ah. Teka. Aba, may lagnat ka. Naglayas ka ba sa inyo? Ano bang pinagsasasabi niyo, Lo? May kasama po ako rito, si Gaston. Isa po siyang asong nagsasalita. Nandito lang po yun eh. Dito po siya natulog. Saka, sa ilog po na yun. Halos manlaki ang mga mata ni Kaloy nang sa pagturo niya sa kinaroroonan ng ilog ay wala na ito doon. Maging ang malaking puno ng santol na sinasandalan ni Gaston ay wala na rin. Bakas sa mukha niya ang pagtataka at hindi napapansin ang malapad na pagkakangiti sa labi ng matanda. Habang sinusundan ng turo ng daliri ni Kaloy, para itong may napansin na bagay sa daliri ng bata at bigla itong natigilan. Siguro mataas ang lagnat mo, kaya ka nagsasalita ng mga bagay na imposible. Hindi po. Totoo po talaga, Lo. Tignan niyo po ang braso ko, pati na po ang binti ko. Nawala po ang mga latay, pasa at sugat ko po sa katawan. Lumusong lang po ako sa ilog na pinagkunan ko po ng tubig para kay Gaston. Maniwala po kayo sa akin, Lo. Totoo po lahat ng mga sinasabi ko. Pero wala talaga akong nakitang kasama mo rito, iyo. Unang-una wala rin akong nakitang aso dito. Ganon din ang puno ng santol at ilog na sinasabi mo. Kadalasan sa mga matataas ang lagnat ay nakakaranas sila ng tinatawag na halusinasyon. Kaya hindi sila totoo. Akala mo lang yon. Halika, sumama ka sa akin nang magamot ko ang sugat mo. Pero Lo, sinampal-sampal ko pa nga po ang sarili ko at nasaktan po ako kaya hindi po yun halusinasyon. Sige na, sumama ka na lang muna sa akin sa bahay. Hindi ako mapalagay sa lugar na ito. Marami ang masasamang elemento ang nakatira rito. Wala na ngang nagawa si Kaloy nang alalayan siyang tumayo ng matanda. Kahit buhat pa nito sa kabilang balikat ang mga nakuha nitong panggatong sa gubat. Kahit nakatayo na siya, ay pilit pa rin niyang iniisip ang mga nangyari. Parang totoo yun at nagtataka siyang umaga na ulit, gayong alam naman niyang malapit ng magdilim ng mga oras na yon. Gaano kaya ako katagal na nakatulog? Saka, alam kong totoo ang mga nakita ko. Hindi ako maaaring magkamali. Tara na, umalis na tayo rito. Alam ko naguguluhan ka pa rin sa mga nangyayari. Pero ito ang totoong lugar na pinagpahingahan mo. Pagmasdan mo ang paligid. Isa pa, alalahanin mo ang huling lugar na tinigilan mo. Hindi ako maaaring magkamali, iyo.
Pinaglalaruan ka ng mga engkantadong nakatira sa lugar na ito. Kaya sa bahay na lang natin pag-usapan ang mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Doon ko malalaman kung nagsasabi ka nga ng totoo. Wala po akong panahon sa mga pinagsasabi niyo, Lolo. Nagsasabi nga po talaga ako ng totoo eh. Talagang nakakausap ko po ang kulay puting aso. Ginamot ko pa nga po ang mga sugat niya eh. Kaya lang, bigla pong naghilom at nagsara na parang kusang nagdikit ang laman niya. Kakaiba po talaga nangyari sa asong yun. Pero mabait po siya. Hindi niya po ako sinaktan. Para nga pong siya pa po ang tumulong sa akin eh. Para gumaling po ang mga sugat ko sa katawan. Kung may ibang taong nakakarinig sa sinasabi mo, iisipin nila baka nasisiraan ka na ng ulo. Kaya sa bahay na lang natin pag-usapan ang mga nangyari. Bilisan mo maglakad. Marami ang mababangis na hayop sa kagubatang ito. Unang-una ay ipinagbabawal sa mga tao na puntahan ang lugar na ito dahil sa mga ilang kalalakihang nawawala sa gubat na to. Kung hindi lang ako naaawa sa'yo, ay hindi kita lalapitan. Alam ko kasing may problema ka sa pamilya mo, kaya naglayas ka at nagpunta sa lugar na ito. Teka, paano niyo po nalaman yun? Ako pa ba? Matanda na ako. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Ano pa ba magiging dahilan kung bakit ka nandito? Na bakit na mas gugustuhin mo matulog sa gubat kaysa matulog ka sa bahay nyo? Dalawang klase lang yan eh. Ang wala kang matitirahan o di kaya pinalayas ka na sa inyo. Hindi nakapagsalita si Kaloy dahil tama naman ang sinabi ng matanda. Nakasunod lang siya rito habang naglalakad. Ipinagdasal niya na sana ay walang pamilya ang matanda para hindi siya mahihiyang makiusap dito na kung maaari ay dito muna siya pansamantalang titira hanggat hindi pa nawawala ang galit sa kanya ng kanyang tiyuhin. Yan bang pananahimik mo Tama ang mga sinabi ko tungkol sa iyo. Naglayas ka sa inyo dahil pinalayas ka. Ano namang nagawa mong kasalanan? Nagkaroon po kasi ako ng lagnat. Hindi ko po nasunod ang mga pinag-uutos po sa akin ng tiyo ko. Bawat pagkakamali ko po para sa kanya ay isang malaking kasalanan. Pati nga po yata ang pagkakaroon ko ng sugat sa katawan, kasalanan din yun. Siya po may gawa nito sa akin. Kaya minabuti ko na lamang po na umalis kaysa ang sumagot po sa kanya. Hindi ko na po alam ang gagawin eh. Hirap na po ako. Sino ba siya? Walang magulang na kayang tiisin ang anak. Ulila na po ako sa mga magulang. Pagkatapos pong maisilang ako ng aking ina, ay namatay na po siya. Ang sabi po sa sakit daw. Si tatay naman po, namatay dahil inatake raw po ng mga asong gubat habang naghahanap ng gamot na igagamot kay nanay. Si Tiyo Agaton na lamang po natitira kong pamilya. Kaya lang po palagi po niya akong sinasaktan Parang hindi niya po ako pamangkin. Abay, kawawa naman pala sinapit mo sa Tiyo Agaton mo. Kilala ko naman pala ang tiyo mo. Kilala siyang sanggano sa lugar natin. Mainitin ang ulo. Saka masyadong mataas magbigay ng presyo ng bigas na mga namimili sa kanya. Kaya napagkaisahan ng mga tao na wag na itong bilhan ng bigas. Nawala ang kanyang mga suki dahil sa pagmamalabis niya sa pagpataw ng mataas na tubo. Kaya siguro mainit ang ulo sa'yo. Ikaw ang palaging sinasaktan. Pero wala naman akong nakikitang pasa at sugat sa katawan mo. Nagtataka na nga rin po ako kung paano pong nangyaring nawala ang sugat at mga pasa ko po sa katawan. Pero teka, sandali lang po, Lolo. Kanina pa po tayo nag-uusap. Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin po ako kilala. Ako po si Kaloy. Lolo Elmer na lamang ang itawag mo sa akin. Sa palagay ko, ay tinulungan ka ng mga elementong nakatira sa gubat na to. Magpasalamat ka na lamang dahil wala na ang sugat mo sa katawan. Oh, nandito na pala tayo. Dito ako nakatira, malayo sa bayan. Ayoko kasi ng magulong paligid. O sige na, pumasok ka na sa loob at ibababa ko lang itong mga panggatong ko. Nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Kaloy habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga estanting nakailera
na may mga halaman. Nakapatong ang malalaking garapon na may laman sa loob na mga insekto, pati na ang alakdan at kobra. Nakalutang sa kulay dilaw na likido na may sanga ng mga kahoy. Narinig niya ang yabag ng mga paa ni Lolo Elmer papalapit sa kanya. Maupo ka na muna. Kukuha lang ako ng likido sa garapong may kobra. Po, naku, hindi na po kailangan. Ayos lang po ako. Baka ipainom niyo po yan sa akin eh. Huwag na lang po, salamat na lang po. Hindi ko yan ipapainom sa'yo. Ihahaplas ko yan sa balat mo. May gusto lang ako malaman at masigurado. Sa palagay ko naman nagsasabi ka ng totoo. Ano pong gagawin niyo sa likidong yan, Lolo? Bakit niyo po ihahaplas sa balat ko? Basta, manood ka na lamang. Malalaman mo kung ano ang ibig kong sabihin. Lumapit si Lolo Elmer sa estante na may mga nakapatong na garapon. Kinuha nito ang garapon na pinaglalagyan ng kobra, saka ipinatong sa lamesa na gawa naman sa tabla ng nara. Paharap kay Kaloy, pagbukas ng matanda sa takip ay inilubog nito ang kamay sa kulay dilaw na likido habang nakapikit. Pagkatapos ay panay ang bulong nito sa hangin habang ipinupunas ang likido sa balat ni Kaloy. Parang langis lang yon na may mainit na pakiramdam sa kanyang balat. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang may lumabas na mga marka sa kanyang balat at sa binti. Hindi siya maaaring magkamali dahil ang mga markang yon ay ang dating kinalalagyan ng kanyang sugat at pasa sa kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ng matanda sa kanyang braso. Talagang nagulat siya sa bisa ng epekto ng katas ng kobra. Hala, paano nangyari yun? Ito ang mga marka ng dati kong sugat ah. Kaya hindi ako naloloko ng mga tao. Dahil alam ko kung nagsasabi ba ng totoo ang kausap ko. Naramdaman ko ang malakas na enerhiya sa katawan mo, Kaloy. Kaya nalaman kong nagsasabi ka sa akin ng totoo. Parang bumigat ang dibdib ko sa dami ng nakita kong sugat sa katawan mo. Parang hindi tao ang may gawa. Sobra kanyang pinagmalupitan. Sigurado akong may dahilan kung bakit niya yan ginagawa sa'yo. Maaaring may lihim siyang karamdaman. Ang alam ko po palagi niya pong hinahawakan ng kanyang likod at pagkatapos, pagbabalingan na naman po niya ako ng galit. Kahit konti lang po yung nagagawa kong pagkakamali, pinapalo niya po ako ng sinturon at hindi po siya tumitigil hanggat hindi ako nasusugatan. Pero teka, paano niyo po ito nalaman? Ang galing niyo po, Lolo Elmer ah. Nagawa niyo pong palabasin ang mga marka sa balat ko. Isa kong albularyo na may alam sa lahat ng elemento. Ngayong alam ko na totoo mga sinasabi mo kanina. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit tayo pinagtagpo. May dahilan ang ating pagkikita. Sana nga po ay para sa kabutihan ng dahilan. Hindi lang po talaga mawala sa isip ko ang lugar na napuntahan ko. Para po kasing nasa kabilang mundo yun eh. Lahat po ng mga nakita ko ay walang katulad sa lugar natin, maliban po sa ilog at puno ng santol. Talagang nakarating ka sa mundo ng mga engkanto dahil may nagdala sa'yo ron. Ano po? Pero sino po? Saka, mundo ng engkanto? Yun po ba ang tawag sa lugar na yun? Oo, isang kakaibang lugar na punong-puno ng kababalaghan. Hindi ko alam bakit ikaw ang nakarating sa mundo nila. Mahirap makuha ang tiwala ng mga engkanto, kaya't alam kong may kakaiba sa pagkatao mo, Kaloy. Hindi ka isang ordinaryong bata lamang. Merong nakalaan na tungkuling nakaatang sa balikat mo, o di kaya naman ay tumanaw lang ng utang na loob ang engkantadong aso na ginamot mo. Ano po? Engkantadong aso? Wala po talaga akong kaalam-alam na napasok ko ang lugar nila. Hindi ko po alam kung anong tungkulin ng sinasabi niyo, Lolo Elmer. Hindi po ako susunod sa kanila. Pero ikaw, ang bukod tanging nakarating sa mundo nila. Kung sa bagay, hindi mo pa mauunawaan kagad ang sinasabi ko sa'yo. Siya nga pala, mamaya lang
mawawala na ulit ang mga markang yan sa balat mo. Maalala ko nga pala, sinabi mo kanina na nakausap mo ang aso, na naririnig mo ang boses ng engkantadong aso. Opo, Lolo Elmer. Kung ganon, siya mismo nagdala sa'yo sa lugar nila dahil tinulungan mo siya. Isa yung masamang pangitain, isang malaking banta na merong lagim na magaganap. At ang masaklap pa, kung ikaw ang batang nakakausap ng engkantadong aso na yon, manganganib din ang buhay mo, pati na ang mga mahal mo sa buhay. Pero bakit po ako? Ang aso lang ang makakasagot sa tanong mo na yan. Siguro, kaya kanya inilabas sa kanilang mundo dahil nag-aalala siya sa kalagayan mo. O baka, naririto lamang siya sa paligid. Ikaw lang ang nakakakita sa kanya, kahit ang makarinig sa boses niya, dahil siya ang gabay mo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit at paanong nangyari yon. Ang alam ko sa mga taong nagkaroon ng gabay ay may mutyang taglay. Pero wala naman akong nakikitang suot mong mutya. Kahit nga po ako naguguluhan din sa mga nangyayari sa akin eh. Natatakot po ako, Lolo Elmer. Paano kung mapahamak po ako? Paano po kung masama po ang engkantadong yun? Hindi siya masama, Kaloy. May dahilan kung bakit binabantayan ka niya. Isa pa, malakas ang enerhiyang nararamdaman ko sa iyo. Parang nanggagaling sa loob ng katawan mo. Ewan ko po. Hindi ko pa rin po maintindihan. Sunod na ginawa ng matanda ay ginamot naman ito ang lagnat ni Kaloy. Dahil sa mabigat pa rin ang pakiramdam niya, ay muli siyang natulog sa katre ng matanda. Hinayaan siya nitong matulog habang may benda ang kanyang ulo. Pati na ang marka sa kanyang balat ay nawala na rin. Nalaman ni Kaloy na isang albularyo nga ang matanda. Marami ang nagpapagamot kay Lolo Elmer na nanggagaling pa sa malalayong lugar. Nagisnan ni Kaloy na maraming pasyenteng dumating sa bahay ng matanda kahit madilim na ang paligid. Naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga ito tungkol sa lalaki raw na biglang nawala kahapon. At nang muli raw itong makita ay nasa kakahuyan na ito. Natagpo ang wakwakan tiyan at nawawala na ang mga lamang loob. Butas ang ulo at nawawala pati ang hintuturong daliri. Habang sa kabilang baryo naman daw ay isang batang lalaki na edad ay 10 taong gulang ang bigla raw inatake ng mga asong gubat. Mabuti na lang daw at nakatakas ito, pero kinagat daw ng aso ang hintuturong daliri ng bata. Pagdating daw sa bahay ng bata ay wala raw itong tigil sa pagsusuka ng maitim na likido na may kasama pa raw na uod, kaya dinala na ito sa ospital. Bumangon si Kaloy sa higaan at napasandal sa dingding ng kwarto ng matanda habang naririnig pa rin niya ang pag-uusap ng dalawang pasyente. Ano kayang ibig sabihin ng hintuturong daliri? Bakit yun lang ang kinakain ng mga nilalang na yun? Baka naman aswang sila at hindi asong gubat. Naisipan ni Kaloy na pagmasdan ang hintuturo niyang daliri. Bigla siyang natigilan nang mapansin niya ang kulay itim na guhit sa ilalim ng kanyang balat. Napaunat siya sa pagkakaupo at kinapa ang kulay itim na yon sa kanyang daliri. Sigurado siyang hindi yun matigas. Parang isang guhit lang yun sa kanyang laman. Teka, ano to? Bakit may ganito ko sa hintuturong daliri ko sa kanang kamay? Anong ibig sabihin nito? Pinagmasdang mabuti ni Kaloy ang kanyang daliri. Hindi naman masakit, pero kapag hinahawakan niya ng mahigpit ay para siyang nasasaktan at nahihirapang huminga. Kailangan niyang malaman kung ano yun. Kaya lang, bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa balkonahe ng matanda. Kasunod ang malakas na pag-angil na parang asong galit. Diyos ko! Halimaw! May halimaw sa pamamahay ko! Umalis ka! Lumayo ka sa akin! Mga kasama, tumakbo na kayo at tumingi ng tulong sa mga tanod! Bilisan niyo! Parang naririnig ni Kaloy na nakikipagpambuno ang matanda sa kung anong nilalang na tinatawag nitong halimaw. Napasulyap sila sa pintuan ng kanyang kwarto nang marinig ang natatakot na boses ni Lolo Elmer. Kasunod ang mga sigawan ng mga tao na halatang nagkakagulo na sa labas at tumatakbo ng papalayo sa bahay nila.
Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid para tignan ang mga nangyayari. Nagulat siya nang makitang nakaangat na ang paa ni Lolo Elmer sa saig dahil sakal-sakal ito ng isang malaking lalaki na walang suot na pang-itaas na damit. Makintab ang balat nito dahil sa kulay puting likido na nakabalot sa katawan nito. Halos masuka rin siya sa mabahong amoy na sumisingaw sa katawan ng nilalang. Lolo Elmer! Pumasok ka sa kwarto mo! Sa loob ka lang! Isara mo mabuti ang pinto! Kahit hirap na hirap magsalita, ay nagawa pa rin ng matanda na magpumiglas para makawala sa malakas na kamao ng lalaki. Nakatagilid ito sa kanya. Hindi niya nakita ang itsura nito. Pero dahil sa mahabang kuko ng lalaki, ay alam na niya na isa tong masamang nilalang na pumapatay sa mga tao. Isang aswang. Akma na sana niyang lalapitan ang nilalang para sana sipain sa maselang parte ng katawan nito. Pero binitiwan nito ang matanda at si Kaloy naman ang nilapitan nito. Dinig na dinig niya ang pagbagsak ni Lolo Elmer sa saig. Bago pa naramdaman ni Kaloy ang malakas na kamay ng aswang para sakalin siya. Bitiwan mo ako! Aswang ka! Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ang bata! Huwag mo siyang idamay, halimaw ka! Lumayo ka sa kanya! Pero hindi nakinig ang nilalang. Mas lalong humigpit ang kapit nito sa leeg ni Kaloy. Saka lang niya nakita sa malapitan ang itsura ng lalaki. Tama siya. Isa nga itong aswang na may pangil sa bibig na halos kasing haba ng daliri niya sa kamay. Tumutulo ang malapot nitong laway habang panay ang pag-angil na parabang natatakam sa putaheng nasa harapan nito. Bukod pa ron, ang mga mata nito ay parang nagbabagang apoy na may guhit na kulay itim sa gitna. Susubukan niya sanang sipain ang sikmura ng nilalang pero hindi yun maabot ng kanyang paa. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Gumuhit ang sakit sa kanyang likod. Pagtingin niya ay nagulat siya sa pagdating ng kulay puting aso. Hindi maintindihan ng nilalang kung ano ang hahawakan dahil sa magkakasunod na pagkagat ng aso sa katawan ng aswang. Pinilit niyang tumayo at nilapitan si Lolo Elmer para alalayan sa pagtayo. Dumating siya! Tinulungan ka niya, Kaloy! Ang engkantadong aso ang nararamdaman kong nagmamayari ng malakas na enerhiya. Opo, nandito nga po siya, Lolo, at nakikipagpambuno po siya ngayon sa nilalang na yun. Tumayo na po kayo. Kailangan na po natin magtago sa kwarto. Alam kong matatalo ng aso na yan yung aswang. Ang gandang pagmasdan. Kahit na wala akong nakikitang aso, ang balat lang ng aswang na Almayda ang nakikita ko. Nakikita ko ang tama ng pangil ng engkantadong aso sa balat ng aswang. Kung ganon, ikaw nga, Kaloy, ang batang nakatakdang pumatay sa pinuno nila. Kaya bigla sila sumalakay at nagkagulo sa paghahanap sa'yo. Ano po, Lolo Elmer? Nakatakdang pumatay? Saka, aswang na Almayda palang tawag sa mga nilalang na yan. Oo, Kaloy. Ikaw ang batang pinili o hinirang. Saka na lamang natin pag-usapan yan. Tara na sa loob. Paniguradong meron pa siyang mga kasama. Nagsisimula na silang umatake. Malalaki ang hakbang ng mga paa na pumasok sila sa kwarto ng matanda. Isinara niyang mabuti ang pinto, pati na ang mga bintana. Sa kanya sinilip ang dalawang nilalang na nagpapambuno pa rin sa labas ng silid. Maya-maya pa ay nakita niyang bumagsak sa sahig ang aswang habang umaangil. Pero nagulat siya sa sumunod na nangyari. Nagpalit ng anyo ang aswang at naging isang asong gubat ito. Bigla niyang naalala ang mga asong gubat na pumatay sa kanyang ama. Kaya hindi na napigilan si Kaloy ni Lolo Elmer nang lumabas siya sa kwarto at sinugod ang aswang na Almayda. Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa ama ko! Mamamatay ka na ngayon! Ako ang papatay sa'yo! Sandali lang, Kaloy. Huwag kang papatalo sa galit mo. Huminahon ka. Hindi! Hindi mo ako mapipigilan. Dahil sa mga kauri niya, nawalan ako ng mga magulang. Kaya sa kanila ko ibubunto ng galit ko. Sa lahat ng mga nangyari sa akin, papatayin ko silang lahat. Kaya umalis ka sa harapan ko! Wala nang nagawa ang asong si Gaston
para pigilan si Kaloy. Lumapit ito sa nakahandusay na asong gubat sa sahig. Sinipa niya ito ng paulit-ulit. Sabay duro niya sa mukha nito ng kanyang daliri. Pero nagulat siya nang sa pagturo niya sa mukha nito ay lumubog ang ulo ng asong gubat sa sahig. Para bang may tumulak dito ng malakas na puwersa. Alam niyang puwersa yon na nanggaling sa kulay itim na guhit sa kanyang daliri. Dahil gawa lang sa kawayan ang sahig, ay kasama siyang bumagsak sa lupa. Hindi kagad napansin ni Kaloy ang kakaibang nangyayari sa kanyang kamay. Dahil mas nangingibabaw ang galit niya sa asong gubat. Nilapitan niya ito at sinakyan sa tiyan habang panayan suntok niya sa mukha nito. Halos tumalsik ang mata ng asong gubat sa lakas ng kamao ni Kaloy. Labas ang dila na bumulwak ang dugo sa bibig ng aswang. Hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Napatingala si Kaloy sa itaas ng nasirang sahig. Habang nakaluhod siya sa katawan ng asong gubat, kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Lolo Elmer, maging sa mga mata ng aso na si Gaston. Walang gustong magsalita habang nakatingin sa mga kamay ni Kaloy. Hala, anong nangyayari sa akin, Lolo? Tulungan niyo po ako. Ano ba nangyayari sa akin at sa daliri ko? Ano to? Naramdaman ni Kaloy ang paglapit ni Gaston sa kanya na para siyang pinapaalis sa ibabaw ng katawan ng aswang. Nasa silong sila ng bahay ng matanda, kaya kinailangan pa niyang gumapang palabas, papunta sa kinaroroonan ni Lolo Elmer. Nakaawang ang bibig ni Lolo Elmer habang nakatingin sa kamay ni Kaloy. Ikaw nga ang anak niya, ang batang itinakda. Hindi ako makapaniwalang ikaw ang anak ni Asiana. Lolo Elmer, kilala niyo po ang nanay ko? Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang malupit na manunugis ng aswang? Siya ang pinakamahusay naman sa santigwar sa baryong ito. Namatay siya dahil sa isang sakripisyo para mapatay ang pinuno ng aswang na Almayda. Nagsagawa siya ng isang pag-aalay sa ritual ng santigwar, kapalit ng buhay at mutya. Ngayon ko lang lubos na nauunawaan kung bakit ikaw ang nagkaroon ng kakayahang makausap ang mga elemento sa kabilang mundo. Dahil po ba ito sa kulay itim na guwit sa intuturo kong daliri? Ito po ba ang sinasabi niyong mutya? Sinundan ng tingin ni Lolo Elmer ang ipinakitang hintuturong daliri ni Kaloy at talagang nagulat ito sa mga natuklasan. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala at sunod-sunod na paglunok nito ng laway. Kaya lang ay narinig niyang nagsalita ang asong si Gaston. Tumabi ito sa nakatayong matanda at umupo sa tabi nito. Ako ang kapay ng mutya ng Santigwar. May misyon akong bantayan ang may taglay ng mutya. Kaya kita nilapitan. Kung ganon, nagtataglay po pala ako ng pambihirang kapangyarihan? Oh, Kaloy. Teka, nasan ba ang gabay mutya mo? Katabi niyo po siya, Lolo Elmer. Sinasabi po niyang siya ang gabay ko, ang engkantadong aso. Alam ko, dahil nararamdaman ko ang malakas na enerhiya sa tabi ko. Tama ang mga sinabi niya. Siya ang tagapagbantay mo. Sabihin niyo po, Lolo, ano pong alam niyo tungkol sa pagkatao ng aking ina? Ang guhit na kulay itim na palatandaan sa iyong daliri ay isang uri ng mutya na itinatanim ng isang mahusay na magsasantigwar. Maaaring nasa tiyang kapalang ng iyong ina ay nakapasok na ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa kanyang mga nagiging pasyente noon. Yun ang dahilan kung bakit delikado ang buhay mo. Dahil susubukan nilang kunin ang mutya na nasa daliri mo para sa kadagdagan ng kanilang kapangyarihan. Binabalak nilang pasukin ang mundo ni Gaston para makahanap ng malalakas na enerhiya na magpapahaba sa kanilang buhay. At ang iyong ina ang nag-iisang babae na nakakaalam nito. Subalit nabigo siya dahil mas pinili ka niya. Kaya lang, ipinasa sa iyo ang kanyang tungkulin na nasimulan. Alam niyang magagawa mong lumaban kahit wala siya. Hindi niya alam na ito ang kapalit, ang mas lalong manganib ang buhay mo. Hindi po ako makapaniwalang magsasantigwar ang aking ina. Nabanggit po niyon tungkol sa mutya.
Ano po bang klaseng mutya ang nasa daliri ko? Ang mutya ng Santiguar, isang sakripisyo ng isang ina para mabuhay ang kanyang anak. Kapalit ng kanyang buhay. Ito ang makakatalo sa pinuno ng mga aswang na Almayda. Ang ibig niyo pong sabihin, kaya namatay po ang aking ina ay dahil po sa akin? Tama ka. Pinili niyang buhayin ka kaysa siya ang mabuhay. Maaaring nakahanap siya ng katapat sa kanyang ginagawa. Iisa lang na nilalang ang alam kong kayang tumapat sa kapangyarihan ng iyong ina. Yun ang pinuno ng mga aswang na Almayda. Walang iba, kundi si Etero. Ito ang mga aswang na umatake sa iyo kanina. Maaaring si Asya na rin ang tumawag sa iyong gabay para protektahan ka laban sa kasamaan. Sino po si Etero? At bakit kailangan pagandaan ng aking ina ang pagpatay sa kanya? Dahil siya ang pumapatay sa mga albularyo, manunugis at sa lahat ng mga manggagamot na panig sa kabutihan para mag-ipon ng malalakas na enerhiya na sasakop naman sa mundo natin. Gusto niyang magpalakas ng hukbo at mabuhay sa mahabang panahon. Lolo Elmer, paano po ako makakatulog nito? Gayong alam ko na kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Kaya pala, ganun na lamang ang galit sa akin ni Tio Agaton dahil kasalanan ko po ang lahat. Humanda ang Etero na yan. Ako mismo ang papatay sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo sapagkat si Asya na mismo ang pumili para buhayin ka. Pagkakataon mo na ito para mapanagot ang mga aswang na gumawa nito sa iyong ina, lalong-lalo na ang pinuno nila. Kaya lang, huwag mong maliitin ang kakayahan ni Etero. Marami nang nabigong pabagsakin siya. Hindi po ako natatakot sa kanya. Siya ang may utang na buhay sa akin. Pati na ang pagbabayad sa mga batang naging biktima niya. Ang ipinagtataka ko lang po, bakit tinutulong daliri lang po ang kinukuha niya sa mga batang kasing edad ko? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang buong akala kasi nila ay ang batang mga nauhuli nila ay ikaw. Kaya mas tatagan mo pa ang loob mo dahil marami ka pang pagdadaanan para mapatay siya. Mawalang galang na po sa inyo. Kaloy, pwede na ba ako sumali sa usapan nyo? Teka, sandali lang po, Lolo Elmer. May gusto po yatang sabihin sa atin si Gaston. Abay, ano raw ang gusto niya sabihin? Hindi kagad nakapagsalita si Kaloy nang makita niya ang malakas na liwanag na bumalot sa katawan ni Gaston. Kasunod ang malaking hakbang ng paa ni Lolo Elmer nang sa wakas ay nagpakita na rito ang engkantadong aso. Nanlalaki ang mga mata nito na napalapit pa kay Kaloy at tumayo sa likod niya. Kaloy, siya na ba ang sinasabi mo si Gaston? Abay, muntik na akong atakihin sa puso. Bakit ba? Basta-basta ka na lang nagpapakita, Gaston. Para mas makapag-usap tayo ng maayos, kahit si Kaloy lang ang nakakarinig sa akin. Siya nga pala, Kaloy, kailangan mong bumalik sa inyo para mabantayan ang tiyuhin mo. Sigurado kung aatakihin ng mga aswang ang bahay nyo. Naamoy nila ang dugo ng isang manunugis naman sa Santiguar sa kamag-anak ng nagsakripisyo. Kailangan natin silang baunahan. Anong sinasabi niya, Kaloy? Kailangan ko raw pong umuwi sa bahay para bantayan si Tio Agaton. Pero paano ko naman po gagawin yun? Ayaw na nga po niya akong makita. Galit na galit po siya sa akin. Lalo na po ngayon na ilang araw na po akong hindi umuwi sa amin. Basta umuwi ka at humingi ka ng tawad sa kanya. Kung yun lang ang nag-iisang paraan para masigurado mong ligtas siya. Ikaw na mismo ang magpakumbaba dahil walang namamatay sa pagiging mabuting tao. Sa halip, ang nagpapakababa ay siya pa ang itinataas ng Diyos. Kaya kung makakaya mo namang humarap sa Tio Agaton mo, subukan mo. Pero sasaktan lang niya ako eh. Hindi mo pa ka nasusubukan eh. Sumusuko ka na. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa inyo. Magmula ngayon ay palagi mo na akong makakasama para masigurado ko naman ang kaligtasan mo. Wala nang nagawa si Kaloy kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Gaston. Habang si Lolo Elmer naman ay hindi na rin nakapagsalita
at muling pinagmasdan ang nasirang sahig, na kung saan ang asong gubat na nakahandusay sa lupa ay unti-unti nang nasusunog hanggang sa maging likido ito na parang tubig. Madilim na ang paligid. Ngayon na ba tayo aalis, Gaston? Ano bang ikinakatakot mo? Nasa iyo ang mutya at kasama mo ako. Kung bukas pa tayo uuwi sa inyo, baka hindi na natin abutan ng buhay ang tiyo mo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Kaloy nang marinig ang sinabing yun ni Gaston. Kahit masama ang loob niya sa kanyang tiyuhin, ay hindi naman niya gugustuhin masaktan o di kaya naman ay mapahamak ang kanyang tiyo Agaton. Kaya naman, nagpaalam na nga sila sa matanda. Mabuti na lamang at maliwanag ang sikat ng buwan ng mga sandaling yun, kaya nakikita nila ng malinaw ang daan. Pagdating nila sa gitnang kagubatan, ay biglang naramdaman ni Kaloy ang kakaibang ihip ng hangin, pati na ang malakas na alulong sa bandang kakahuyan. Nauna si Gaston at tumayo ito sa unahan ng kanyang daan, na parang pinakikiramdaman ang paligid. Bakit, Gaston? Masama ito. Napapalibutan tayo ng mga aswang na Almayda. Nagtatago sila sa likod ng mga puno at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para atakihin tayo. Malakas na umangil si Gaston, na para bang ipinapaalam nito sa mga nilalang na nagtatago sa dilim na alam na nito ang presensya ng mga kalaban. Maya-maya pa ay isa-isang lumabas sa pinagtataguan ang mga nilalang. Mga nakangising umaangil ang mga ito habang ikinakaskas ang unahang paa. Higit na mas malaki ang mga ito kumpara kay Gaston, kaya hindi niya naiwasan ang hindi kabahan. Ano ang laban nila sa maraming asong gubat? Napahakbang siya ng paatras, ganun din si Gaston. Pero hindi nito inaalis ang paningin sa mga asong gubat na halos makikita lang sa dilim ay ang nagbabaga nilang mga mata. Malalaki ang hakbang na mas nilayuan pa ni Kaloy ang distansya kay Gaston. Para anumang oras na atakihin sila ay makakagalaw sila ng maayos, habang ang kanyang dibdib naman ay para ng binabayo ng maso dahil sa kaba. Anong gagawin natin, Gaston? Masyado silang marami. Hindi ka dapat matakot sa kanila. Taglay mo ang mutya ng Santigwar. Sa halip, talasan mo na lamang ang pakiramdam mo. Kahit na anong sabihin ni Gaston kay Kaloy, ay hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng kanyang gabay. Pero nang biglang sumugod ang isang kulay itim na asong gubat sa kanilang kinaroroonan, ay nagulat siya nang sinalubong ni Gaston ang kalaban. Tinamaan ng kagat ni Gaston ang kulay itim na asong gubat sa leeg. Pagbagsak nito sa lupa, ay sabay-sabay na umalulong ang mga asong gubat na kakampi nito. Lalo na nang bumulwak ang dugo ng kasamahan nila dahil sa pagbaon ng pangil ni Gaston. Habang nakakagat ang kanyang gabay sa asong gubat, ay panay din ang wasiwas nito ng ulo habang umaangil na parang asong nauulol. Gaston! Gaston, tama na yan! Sakalang tinanggal ni Gaston ang pagkakakagat sa leeg ng kulay itim na asong gubat, at dahil sa sakit na nararamdaman ito, ay bigla itong bumalik sa pagiging tao. Nakabaluktot itong nakahiga sa lupa habang hinahabol ang sariling hininga. Dito na nagsimula ang mga kasamahan nito sa pagsugod. Sabay-sabay ang mga ito sa pag-atake sa kanila. Bigla na lamang naramdaman ni Kaloy ang malakas na enerhiyang nagmumula sa kanyang daliri. Hindi niya sinasadyang naituro niya ang kanyang daliri sa mga papasugod na kalaban, at nagulat siya sa biglang pagbagsak ng mga asong gubat na itinuro niya sa lupa. Ganon din ang ginawa niya sa dalawang kulay abong asong gubat. Bumagsak din ang mga ito sa lupa na parang hindi kinakaya ang epekto ng kanyang mutya sa daliri. Nagkikikisay ang mga katawan nito. Sa kanya napansin ang malakidlat na liwanag na nagmumula sa kanyang hintuturong daliri. Nabawi niya kagad ang kanyang daliri at nagtatakang napasulyap sa gawin ni Gaston na natigilan na rin sa mga nakita. Isang palatandaan yan na merong mga kauri ko ang nakalabas na sa mundo ko. Kailangan nating makaalis dito. Hindi magandang nararamdaman ko sa mga asong gubat na yan. Para bang may isa pang nilalang ang nakatingin sa atin at pinapanood ng mga kilos natin. Pero teka, sandali lang.
Ano mo nang nangyayari sa akin? Bakit ako may ganito, Gaston? Nagkaroon ng bisa ang kapangyarihan ng mutya na kayang pumatay sa pinuno nila. Kailangan na nating umuwi sa inyo. Nasa panganib na talaga ang Tiyo Agaton mo dahil nagsisimula na ang mga Almayda sa pag-atake sa iyo. Alam na nila na ikaw ang matagal na nilang hinahanap. Wala na silang inaksayang sandali. Mabilis na tumakbo ang dalawa papalayo sa lugar na yon. Kaya naman ang mga asong gubat na nakakita sa kapangyarihan ni Kaloy ay humabol sa kanila habang panay pa rin ang pag-angil. Ang iba naman ay umalulong na parang nagtatawag pa ng mga kasama. Hinahabol nila tayo, Gaston! Kaya mas lalo nating dapat bilisan sa pagtakbo natin. Muling nilingon ni Kaloy ang huli ang daan at gano'n na lamang ang kanyang takot nang makita na kasama ng mga ito ang kanilang pinuno. Higit na mas nakakatakot ito kaysa sa mga alagad nito dahil isa tong tao. May kakayahan itong magpalipat-lipat sa mga punong madadaanan nito. Para itong isang unggoy na kayang lumukso sa mga puno. Wala itong pakpak pero may kakayahang tumalon ng mataas. Kaya nang sa pagtingin niya ulit sa unahan ng kanilang daan, ay nakatayo na ito sa kanilang harapan. Pasadsad na tumigil sa pagtakbo sina Gaston at Kaloy. Maging alerto ka. Siya ang pinuno ng mga asong gubat na humahabol sa atin. Siya ay si Itero. Humanda ka dahil lubha siyang mapanganib. May kakayahan siyang magpalit ng anyo, kaya mahirap siyang hulihin. Mag-iingat ka. Marami na siyang napatay na higit na mas malakas kaysa sa taglay mong kapangyarihan. Ako ba ang hanap niya? Kaya niya tayo hinaharangan? Ang mutya ng Santigwar na matagal lang nasa kamay mo, yan ang pakay niya. Makukuha lang nila yan kapag patay ka na. Naniniwala silang kapag napatay ka nila, ay lilipat sa kanila ang kapangyarihang taglay ng mutya. Kaya ako nandito ay para protektahan ka. Kailangan mong lumaban para sa buhay natin. Maya-maya pa ay narinig na rin ni Kaloy ang mga angil sa kanilang likuran. Kaya naman, nagpalinga-linga sila sa paligid. Napansin ni Kaloy na marami ng mga nilalang ang nakapalibot sa kanilang kinatatayuan. Sinubukan ulit ni Kaloy na gawin ang ginawa niya kanina. Itinuro niya ang kanyang hintuturong daliri sa pinuno ng mga ito. Napaatras ito ng hakbang, pero ngumisi itong tumutulo pa ang laway. Pagkatapos ay sumenya sa mga alagad nito gamit ang dalawang daliri. Kaya sumugod ang mga asong gubat papalapit sa kanilang kinatatayuan. Sinalubong na ni Kaloy ang kulay abong asong gubat. Inatake niya ito sa leeg gamit ang kanyang kamao, sabay turo sa mukha nito. Bumagsak ang kulay abong asong gubat habang nagkikikisay ang katawan na bumubula ang bibig. Pagkatapos ay humanap ng kahoy na maihahampas niya sa mga kalaban, habang si Gaston naman ay abala sa pakikipaglaban sa mga asong gubat, at dahil mas malalaki ang kalaban ay tinamaan ito ng kagat sa leeg. Naging maagap naman si Kaloy sa pagtulong sa kanyang gabay, kaya bago pa man maibaon ang pangil ng kalaban nito sa leeg ni Gaston, ay nagawa na niyang hampasin ito sa muka gamit ang nakuha niyang kahoy sa lupa. Pagkatapos ay hinarap naman niya ang mga natitirang kalaban. Iwinasiwas niya ang kanyang kahoy sa ere, at bawat tamaan ng kanyang armas ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang umaangil na parang asong nasasaktan. Tumutulo ang laway at tumitirik ang mga mata na parang nakukuryente. Iwasan mo mga kagat nila, Kaloy! May laso ng kanilang mga laway! Kaloy! Sa likod mo! Hindi na nga nagawa ni Kaloy na maiwasan ang unang pag-atake sa kanya ng pinuno ng aswang na Almayda. Tinamaan siya ng kamao nito sa kanyang sikmura. Kaya halos pasadsad siyang bumagsak sa lupa habang yakap ang sariling sikmura. Namimilipit siya sa sakit, kaya naman mabilis na bumangon si Gaston para atakihin nito ang nakatayong nilalang na parang masaya pa sa nangyari kay Kaloy. Tinamaan ng kagat ni Gaston ang pinuno sa binti nito, pero dinampot lang nito ang batok ni Gaston at inihagis sa kakawian. Nasundan na lamang ni Kaloy ng tingin ang bumagsak niyang asong gabay sa lupa. Tila nagsimula silang manghina sa harap ng pinuno ng mga aswang. Mas lalo siyang nainsulto
nang magsalita ito. Ang buong akala mo ba ay basta-basta lamang niyo kung matatalo? Makukuha rin kita, bata. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang mapasakamay ko, ang anak ng mortal kong kaaway. Magtataglay na ako ng lakas na walang kapantay. Hindi! Hindi ko hahayaang makuha mo sa akin ang mutya ng Santigwar. Dahil ito na rin ang magsisilbing pagkakamali mo, hayop ka! Ang buhay ng batang katulad ko. Pinatay mo ang nanay at tatay ko. Kaya ako naman ang tatapos sa buhay mo. Hindi ka magtatagumpay. Dahil ngayon pa lang, pagpipira-pirasuin ko na ang laman loob mo at ipapakain kita sa mga alagad ko. Pwes, sisiguraduhin ko naman sa'yo na mapapatay kita at ikakalat ko ang dugo mo sa lupa. Tandaan mo yan! Ito na ang katapusan mo! Ah! Sa pagsigaw ni Kaloy, habang tumatakbong pasugod sa kalaban, ay itinuro niya dito ang kanyang daliri. Mula sa kanyang katawan ay bumalot ang isang malakas na liwanag. Nasilaw ang mga kalaban at sa pagtaklob ng mga mata ni Etero ay sakal na ito ni Kaloy sa leeg. Napansin din niya na may kakaiba siyang lakas habang ang kanyang mga mata ay meron ding liwanag. Nagawa niyang maihagis ang pinuno sa katawan ng malaking puno ng akasya. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sumuka ito ng kulay itim na likido at sa pagsugod din ng mga asong gubat sa kanyang kinatatayuan ay sinalubong niya ito ng kanyang kamao. Pagpatak nito sa lupa ay nagkikikisay ang katawan nito at nasunog na parang papel. Dahil sa malakas na pwersang lumalabas sa katawan ni Kaloy, kumaripas ng takbo ang mga asong gubat papalayo sa kanya. Takot na takot ang mga ito kay Kaloy, maging ang pinuno na nagkaroon ng paso sa balat ay umalis rin habang nag-iwan ng isang pagbabanta. Hindi pa ito ang katapusan. Magbabayad kang bata ka. Maaaring nanalo ka ngayon, pero sa huli, sa akin pa rin ang huling halakhak. Akma na sanang sasagot si Kaloy nang biglang sumugod si Gaston sa kinaroroonan ni Etero. Mabilis nitong kinagat ang leeg ng pinuno, pero bumagsak lang din ito sa paanan ni Kaloy. Sa kanya napansin ang sugat sa likod ni Gaston. Kaya pala mahina ito at hindi makagalaw sa binagsakang lupa. Nakita niyang kumaripas na ng takbo ang pinuno ng mga asong gubat, habang sapu-sapu nito ang sugat sa balikat. Kaya naman, mabilis niyang nilapitan ang kanyang gabay para alalayan itong tumayo. Hindi siya nagbibiro sa banta niya, Kaloy. Kaya kailangan nating mas maging alerto. Hindi ko nararamdaman ang presensya niya. Kaya nagulat ako sa pagdating niya. Madali ko naman siyang natalo eh. Natakot kagad siya sa kakayahan ng mutya. Diyan ka nagkakamali. Sinusubukan niya lang na pag-aralan ang kakayahan mo. At sa oras na magharap ulit kayo, makikita mo kung ano ang kaya niyang gawin laban sa'yo. Huwag mong hayaang mapunta lang sa wala ang sakripisyo ng nanay mo para sa'yo. Alalahanin mong buhay ni Asyana ang naging kapalit ng mutya na nasa daliri mo. Nang matapos sila sa pag-uusap, ay tinahak na ng dalawa ang daan papunta sa bahay ni Kaloy. Ngunit pagdating nila sa tapat ng bahay nila, ay bumundol ang kaba niya sa kanyang dibdib. Dahil walang ilaw at parang walang tao sa bahay, nakabukas din ang pinto. Tiyo? Tiyo Agaton? Tiyo Agaton, nasan ka? Tawag ni Kaloy, ngunit walang sumasagot. Kaya naman, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay, habang kasunod niya si Gaston na panay ang singhot sa paligid. Wala naman siyang naramdamang mabigat na enerhiya, kaya alam niyang walang aswang sa loob. Maliban sa mahinang ungol ng lalaki sa loob ng silid ng kanyang tiyo Agaton. Kaya malalaki ang mga hakbang ng paa na nilapitan ang pintuan ng kwarto nito. Naaninaw niya mula sa madilim na bahagi ng silid ang isang lalaking nakahiga sa katre na balot ng kumot. Nanginginig ang buong katawan nito habang maririnig ang mahinang pag-ungol. Tiyo? Tiyo, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ito nagsasalita. Sa halip ay nanginginig ang boses nito na parang nilalamig.
Hinawakan niya ang noo ng kanyang tiyo at bigla siyang nag-alala nang maramdaman na mainit ito. Diyos ko, Tiyo, ang taas ng lagnat niyo. Gaston, halika. Bantayan mo muna si Tiyo at sisindihan ko lang ang gasera sa kwarto at balkonahe. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa enerhiyang lumalabas sa katawan ng tiyo mo, Kaloy. Bilisan mo. Mukhang hindi lang lagnat ang iniinda niya. Meron pang ibang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ano? Mas nanginig ang kamay ni Kaloy habang hinahanap ang posporo para sa ilaw na gasera. Maya-maya pa ay nakuha niya ang pangsindi sa altar at mabilis na sinindihan ang gaserang malapit sa higaan ng kanyang tiyo Agaton. Kumalat ang liwanag sa buong silid at tumambad sa kanyang paningin ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang tiyo Agaton. Halos patakbo siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng palanggana na paglalagyan niya ng malinis na tubig para ipampunas sa mainit na katawan ng kanyang tiyo. Ilang saglit lang ay nakabalik na siya sa kwarto nito. Nang tanggalin na niya ang kumot na nakabalot sa katawan nito, ay nagulat siya sa kanyang natuklasan. Sa dibdib nito ay punong-puno ng sugat na halos lahat ay nagtutubig at may pagnanaknak sa paligid ng bilog nitong mga sugat. Sumalubong din sa kanya ang malansa nitong amoy. Maging si Gaston ay hindi rin nakapagsalita sa mga nakita at halata rin sa mga mata nito ang pandidiri. Tiyo Agaton, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit marami po kayong sugat sa likod at sa dibdib? Hindi rin ito sumagot sa tanong niya dahil maging ang labi nito ay may sugat na rin. Tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang sama ng loob rito ay nawala at napalitan ng awa. Masakit sa kanya ang makitang nahihirapan ang taong nagpalaki sa kanya at itinuring na niya na parang isang tunay na ama. Kaya pala mabigat ang enerhiyang nararamdaman ko sa kanya, Kaloy. Dahil nararanasan na ng tiyo mo ang kapalit ng pagsasakripisyo ng iyong ina sa harap ng Santiguar. Ano ba yung Santi-Santigwar na yan? At lahat na lang ng mga mahal ko sa buhay ay kinukuha ng Santigwar na yan. Hindi ko na kayo maintindihan eh. Bakit pati ang tiyo Agaton ko ay nadadamay? Ang Santiguar ay isang pinakamalakas na ritual para sa lahat ng masasamang elemento. Sinubukan ng iyong ina na patayin ang pinuno ng mga aswang, ngunit malakas ang kapangyarihan ng pinunong ito. Ang kapalit ng ritual ng Santiguar ay buhay ng may alam sa ritual at ginamit niyang kambal buhay ay ang mismo niyang kapatid. Kaya nangyayari ito sa kanya. Bakit naman naisip ng aking ina ang ganong desisyon? Para sa iyo, Kaloy. Para sa iyo. Para sa iyo na anak niya. Isinakripisyo ng iyong ina ang buhay niya para mabuhay ka kapalit ng mutya ng Santiguar na ipangtatapat mo naman sa lakas ni Etero. Tanging ikaw lang ang makakapatay sa pinuno. Kaya nga, gusto ka nilang patayin. Ano ba ang ritual ng Santiguar? Isa itong uri ng gawain na sinisindihan ng kulay puting kandila ang likod ng isang plato o kahit na anong klaseng plato na babasahan nila ng malalakas na orasyon. Nagkakaroon yun ng hugis ng isang nilalang na gusto nilang patayin. Pero bago yon, kailangan ng alay. At dahil sa kagustuhan ng iyong ina na mapatay ang pinuno ng mga aswang na Almayda, isinagawa niya ang ritual. Sa kasawiang palad, sa ginawa niyang yon, ay nabuksan din ang lagusan ng aming mundo at ako ang hiningi niyang gabay para bantayan ka at ng mutya, kapalit ng muling pagsasara ng aming lagusan. Naubos ang pamilya ko dahil sa mga alagad ng pinuno ng mga aswang na si Etero. Lumakas din ang kanyang kapangyarihan habang hindi ka pa nagkakaroon ng kamalayan o isip. At ngayong nasa tamang edad ka na, lahat sila ay susubukang patayin ka para sa mutya. Ang ibig mong sabihin, nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina ay meron ng nakatakdang tungkulin para sa akin? Ang nasa daliri kong ito, matatanggal pa ba ito? Hindi na, kahit kailan. Habang buhay ka nang magtataglay ng mutya ng Santiguar at kapag namatay ka, saka lang yan makukuha sa'yo. Nang matapos si Gaston sa pagpapaliwanag, ay natapos na rin si Kaloy sa pagpupunas sa katawan ng kanyang tiyuhin.
Malungkot niyang ibinalik ang kumot ng kanyang tiyo, saka itinapon sa labas ang tubig na ginamit niya sa kanyang tsuwin. Kaya lang, natigilan siya nang sa pagtingin niya sa labas ng bakuran ay nakita niyang nakatayo doon si Etero. Nasa likod nito ang mga kasamang isang batalyon nitong alagad. Naramdaman din siguro ni Gaston ang panganib at malakas na enerhiyang nasa labas ng bahay. Kaya mabilis itong lumabas para samahan si Kaloy. Sinasabi ko na nga ba? At babalik sila. Humanda kayo! Tatapusin ko na ang laban na to! Kumuha ka ng kahit anong sandata na magagamit mo para hindi tayo mahirapang kalabanin sila. At ang sandatang mahahawakan mo ay magtataglay rin ng kakaibang lakas. Alam kong may baon na kapangyarihan ng pinuno dahil hindi naman niya susugod dito kung alam niyang matatalo siya sa laban. At yon ang higit mong paghandaan, Kaloy. Tama ka, Gaston. Pagkatapos ng laban na to, babawi ako kay Tiyo. Alam ko na ngayon kung bakit sa kanya ako iniwan ng aking ina. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kusina at kinuha roon ang itak ng kanyang tiyo Agaton. Malapad ang talim nun at halos kasintalas ng blade. Pagbalik niya ay dahan-dahang humakbang ang mga paa nito papasok sa bakuran. Tumigil lang ang mga ito sa paglalakad nang magsalita na si Etero. Sumuko ka na para wala nang madamay pa. Kayang-kaya kitang patayin kung gugustuhin ko. Isang utos ko lang sa mga tauhan ko. Tiyak na matatalo kayo. Walang magagawang itak na yan. Marami na rin ako napapatay na mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa taglay mong mutya. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon para sumuko. Dahil ba, bata lang ako, kaya pinagmamalaki mong wala akong magagawa laban sa'yo. Pagkatapos ng nangyari sa aking ina, hinihingi mo sumuko ko? Hindi ako tanga. Alam kong kaya mo sinasabi yan, dahil alam mong matatalo kita sa laban na to. Nagulat sila sa malakas na sigaw ni Tiyo Agaton sa loob ng kwarto nito na parang nasasaktan. Humihingi ng tulong habang si Etero ay mas lumakas ang halakhak na para bang nakokontrol nito ang nararamdaman ni Agaton. Nakataas ang kanang kamay nito sa ere na para bang may pinipiga sa loob ng palad. Kasabay ng pagbulong nito sa hangin, saka naman maririnig nila ang malalakas na sigaw ni Agaton. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Kaloy. Dala ng kanyang galit ay mabilis niyang sinugod ito. Maigpit ang kapit niya sa puluhan ng kanyang itak at iwinasiwas niya yon sa hangin. Muntik tamaan si Etero dahil naiwasan ito ang unang pag-atake niya at umikot ito sabay siko sa kanyang likod. Napasubsob siya sa lupa. Mabilis din ang kanyang pagbangon na sinabayan naman ng sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng mga alagad nito. Si Gaston naman ay halos pinagtutulungan na ng mga asong gubat sa kabilang gilid ng bakuran. Maririnig ang mga pag-angil at malalakas na kumusyon ng mga nag-aaway na aso. Habang si Kaloy naman ay abala sa pag-iisip kung paano niyang maiisahan si Etero. Hindi to maaari! Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo! Lalabanan kita, halimaw ka! Mamatay ka na! Galit na sinalubong ni Kaloy ang mga kalaban at bawat pagtaga niya sa mga ito ay may tinatamaan siyang mga asong gubat. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang si Etero ay pinapanood lamang ang ginagawa niya na para bang may hinihintay itong makita. At sa pagliwanag ng kanyang sandata ay bumalot na rin ang kulay asul na liwanag sa buo niyang katawan. Walang makalapit sa kanya dahil kapag nadidikitan ang liwanag sa kanyang katawan ay tumatalsik ang mga ito at bumabagsak sa lupa habang unti-unting natutunaw, parang isang kidlat na kayang umubos sa katawan ng mga kalaban. Tumigil si Kaloy sa kanyang paglapit sa mga asong gubat. Napansin din niya na ang kanyang gabay na aso na si Gaston ay lumiliwanag na rin ang katawan. Halos masunog ang mga kalaban nito dahil sa epekto ng liwanag sa katawan nito. Nalaman niyang kapag bumabalot ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan, ay nararamdaman din yun ng kanyang gabay. Kaya naman, nang maubos niya ang mga alagad ni Etero, ay ito naman ang hinarap niya. Nakangisi ito na parang alam na nito kung paano siyang tatalunin.
Baliwala ang lakas ng kapangyarihan mo. Hindi na maibabalik ang mga buhay na kinuha ko sa'yo. Gusto mo bang malaman kung paano kong pinatay ang iyong ama at kung bakit gumanti ang iyong ina sa akin? Ang sarap pakinggan ng pagmamakaawa nila para lang mabuhay para sa'yo. Pagkatapos, ang batang iniingatan nila ay isa palang mahinang nilalang, inutil at walang pakinabang. Tumigil ka! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Yun ang totoo. Demonyo ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga magulang ko! Kahit ang dugo mo, ikakalat ko sa lupa sa loob ng bakuran ko! Hindi ka makakatakas! Papatayin kita! Huwag ka magpapadala sa galit mo, Kaloy. Isang paraan ni Etero yan para mawala ang atensyon mo sa ginagawa mo. Konektado ang nararamdaman mo sa bisa ng mutya. Kaya ang layunin niya ay makita ang lakas ng mutya para malaman niya kung paano kanyang tatalunin. Kaya pakalmahin mo lamang ang sarili mo. Huwag mong hahayaang matalo ka ng bugso ng iyong damdamin. Ginagalit ka lang niya. Tandaan mo, hindi ka mananalo sa laban kapag pikon ka. Tumigil ka, ikantadong asong walang silbi. Hindi ka dapat nandito at nakikialam sa mundo namin. Bumalik ka na sa inyo. Wala ka buwang dito. Ikaw ang tumigil! Ikaw ang walang puwang sa mundong ito! Tama na ang satsat! Simulan na natin ang laban! Kasabay ng pagtalon ni Gaston, pasugod sa nakatayong si Etero, ang pagtakbo ni Kaloy habang hawak ang itak papalapit sa pinuno. Sa unang pag-atake ay naiwasan nito ang kanyang itak at gumanti ito sa kanila ng suntok. Tinamaan sa tiyan si Kaloy at sipa naman sa tagiliran kay Gaston. Magkasabay silang bumagsak sa lupa. Gumuhit ang sakit sa tiyan ni Kaloy. Akala niya, yun lang ang epekto ng suntok ng pinuno. Nakita niya, ang tinamaang bahagi sa katawan niya ay nagkaroon yun ng sugat na parang gumagalaw ang kanyang laman at pinanghihina siya ng kirot na nararamdaman. Anong nangyayari? Ang sakit ng sugat ko! Hindi natin dapat baliwalain ang kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin, kapag may sugat na tayo sa katawan dahil sa kanya, ay makokontrol na niya tayo gamit ang kanyang orasyon at kamay. Katulad ng ginawa niya kay Agaton, Asyana at sa iyong ama. Pagkasabi nun ni Gaston ay muling bumangon si Kaloy. Nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Saktong itataas sana ni Etero ang kamay nito para kontrolin sila. Ngunit malakidlat siyang tumakbo papalapit dito. Ubod lakas niyang tinaga ang kamay nito. Naputol niya ang kanang bahagi ng kamay nito, pero may kaliwa pang kamay na kagad na sa kanya. Nanigas ang tuhod ni Kaloy, pati na ang kanyang buong katawan. Habang hindi niya maigalaw ang kanyang kamay na may hawak na itak, maging si Gaston ay naninigas na rin ang buong katawan. Umalulong ng malakas si Gaston para magtawag ng kasama, kasabay ng pagliwanag ng buong katawan nito. Ganon din ang daliri ni Kaloy. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay lumitaw ang daan-daang aso na kauri ni Gaston. Mabilis na pinagtulungan ng mga ito ang nakatayong si Etero. Pero habang pinagtutulungan ito ay may lumabas naman na kulay itim na usok mula sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Misteryosong bumagsak ang mga engkantadong aso sa lupa habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa mamatay. Napaalulong ng malakas si Gaston nang makita ang sinapit ng kanyang mga kasama. Habang may natitira pang kauri ni Gaston na muling sumugod sa pinuno ng aswang, sinikap ni Kaloy na makawala sa kapangyarihan ni Etero. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya at mula sa kanyang harapan ay kitang-kita niya ang pagtalsik ni Etero ilang dipaan layo sa kinatatayuan nito. Kasunod, ang pagtakbo ni Kaloy papalapit sa kinaroroonan nito at lumuhod siya sa tiyan nito. Hinanap niya ang sugat nito sa katawan. Nakita niya ang malalim na sugat sa dibdib nito. Doon niya ipinasok ang kanyang daliri na may mutya. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Etero hanggang sa tenga nito at ilong. Nagkikikisay ang katawan nitong nanlalaki ang mga mata. At sa pagtayo ni Kaloy ay lumitaw ang kulay itim na usok sa katawan ni Etero. At ito mismo ang pumatay sa pinuno.
Pinugutan niya ito ng ulo at ikinalat ang dugo nito sa lupa bago niya binitiwan ang ulo nito habang nakadilat pa ang mga mata. Kaloy, nagawa mo! Natalo mo ang pinuno! Bigla naman ako nanghina, Gaston. Dahil nagamit mo ang buong lakas ng mutya ng Santiguar. Totoo nga na ikaw lang ang makakapatay sa kanya. Malaya na tayo at maibabalik na sa dati ang aming lagusan. Salamat. Utang namin sa iyo ang lahat. Muli nilang narinig ang malakas na sigaw ni Agaton sa loob ng bahay. Mabilis na tumakbo si Kaloy sa loob ng bahay dahil sa labis na pag-aalala. Habang naiwan naman si Gaston kasama ang mga natitirang engkantadong aso. Binuhat ng mga ito sa pamamagitan ng bibig ang mga kasamahang nasawi sa laban, pabalik sa kaharian ng mga ito. Nagpaiwan si Gaston na sumunod naman kay Kaloy sa loob ng bahay ni Agaton. Nadatnan nilang tinitignan ni Agaton ang kamay at buong katawan nito. Diyos ko! Magaling na ako! Nawala na ang sugat sa katawan ko! Tiyo, salamat sa Diyos at magaling na po kayo. Patawarin niyo po ako, Tiyo. Hindi ko po sinasadya. Hindi, Kaloy. Ako ang patawarin mo. Sa lahat ng kalupitang ginawa ko sa iyo. Sinisi kita sa pagkamatay ng kapatid ko. At hindi ko kagad naunawaan kung bakit kanya iniwan sa akin. Yun pala'y mahal na mahal niya ako. Hanggang sa huling hininga niya, ay ako ang inisip niya sa lahat ng magkakapatid. Ako ang pinili niya na mag-alaga sa iyo. Para may mag-alaga sa akin kapag nasa ganito na akong sitwasyon. Matagal kong itinago sa iyo ang sakit ko sa balat. At sa tuwing sumasakit ang sugat ko, ikaw ang pinagbabalingan ko. Patawarin mo ko, Kaloy. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo at sa pagmamalupit ko sa iyo. Tiyo! Simula ngayon, tatay na ang itatawag mo sa akin, ha? Dahil ikaw na ang anak ko, Kaloy. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo at sa nagawa ko sa kapatid ko. Tay? Halos mapuno ng iyakan ang loob ng silid ni Agaton ng mga sandaling yon. Pinatawad nila ang isa't isa habang si Gaston ay masaya rin na nagampanan niya ang kanyang tungkulin sa batang may taglay ng mutya ng Santiguar. Teka, may kasama kang aso. Hindi ba nangangagat yan? Saka, Kaloy, ano ba yung naririnig kong gulo sa labas kanina? Ang ingay ng kanilang pag-angil. Ano po kasi? Ito pong si Gaston. Ang ganda po kasi ng balahibo niya sa katawan. Kaya marami naiinggit na aso, kaya sinugod kami. Yun po, ganun po nangyari. Ganun ba? Paano kayang nawala ang mga sugat ko sa katawan? Dahil mabuti po kayong tao, Tiyo. Tatay. Salamat sa iyo, Kaloy. Kahit na naging malupit ako sa iyo, ay inalagaan mo pa rin ako. O siya, sige, magpalit ka ng damit, ha, at ipagluluto kita ng paborito mong ulam, adobong talbos ng kamote. Tatay naman hindi naman po ako nakain ng talbos ng kamote. Biro lang yun. Alam ko naman yun Alam kong wala kang paboritong ulam. Kung ano lang ang nakahain, yun lang din ang kinakain mo. Maliban sa talbos ng kamote na kapag nagagalit ako sa'yo, yun talaga ang inihahain ko para hindi ka makakain. Napuno ng halakhak ang loob ng bahay ni Agaton. Sa paglipas ng mga araw, ay tinupad ni Agaton ang pangako kay Kaloy na babawi ito sa lahat ng mga pagkukulang nito. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos dahil nagkaroon siya ng mabuting tiyuhin, habang si Gaston naman ay nanatiling nakabantay sa kanya bilang isang gabay na engkantadong aso. Paminsan-minsan ay dinadala siya nito sa kaharian nito at tumatambay lang sa tabing ilog na una niya nang narating sa mundo ni Gaston. Walang nakakaalam na may kakayahan si Kaloy na pumasok sa lagusan ng mga engkantado at pagbalik ay may dala na siyang tubig mula sa mapaghimalang ilog. Nanggagamot na siya ng mga taong may sakit kasama si Lolo Elmer. Sa baryo ng Bestro ay isa na siyang mahusay na batang albularyo
na gumagamot sa mga malalang karamdaman gamit ang tubig, kasama ang kanyang gabay na engkantadong aso na si Gaston.